nobya ni Ramjen Revilla na si Janelle Manahan at matapos ang nangyaring trahedya sa pamagitan na lamang ng Twitter niya, dinaraan ang pagpapahayag ng saloobin sa nangyari. Hindi na itago ni Janelle ang pagka-miss kay Ramjen at nag-post pa nga siya ng kanilang picture na sweet na sweet. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang alam na niya ngayon ang ibig sabihin na sinabing forever ng nobyo. Sa isa pa niyang tweet, sinasabi niya nakakaikot na raw siya sa loob ng kanyang silid sa ospital pero hindi niya maikaila ang hirap na dinaranas at muntik na nga raw siyang himatayin. Sa kabila nito, lumalakas daw ang loob niya mula sa ipinagdaramang suporta ng mga kaibigan. Nabanggit din ni Janelle na sinusubaybayan niya ang pag-usad ng kaso at masaya raw siyang malapit ng malaman ang katotohanan sa nangyari kay Ramjen. Samantala, pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report. Tinatayang 50 katao ang sugatan matapos magbanggaan ng dalawang bus sa Commonwealth Avenue kagabi. Yan po ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, abot ka sa 51 ang napaulat na nasugatan matapos kang masangkot sa isang aksidente. Ang dalawang pampasaherong buso may kahaba ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Tinatayang bandang alas 10:20 yun, Rhea, ng gabi. Magbabaros ka na ng mga pasahero. Ang pampasaherong bus na Everlasting nang tumbukin sa likuran ng kasunod na SEM Transit. Abot nga sa 51 ang sugatan na agad namang naisugod sa ospital. Ayon sa driver ng SEM Transit, huli na raw nang siya makapagpreno at ininguso ang sisi sa sinusundan niyang bus pagkat bigla raw itong huminto. Pero ayon sa mga traffic investigator, Rhea, hindi ito sapat na dahilan dahil responsibilidad o obligasyon ng bawat driver na tsaking may tamang distansya ang yung sasakyan sa sinusundan para maiwasan ang ganitong klase ng insidente. Sa kabutihan palad, Rhea, bagamat may karamihan ng nasugatan, sa mga sandalito, wala naman ang may malubang pinsala. Rhea? Alright, maraming salamat, Oscar Oida. At eto na mga kapuso, dahil po sa pagiging kontrobersyal ng pagkapanalo ni pambansang kamao Manny Pacquiao kontra kay Juan Manuel Marquez, pinanood muli ng 2 beses ni Pacman ang kanilang laban. Ayon kay Pacquiao, walang duda na siya ang nanalo sa bakbakan. At sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ang posibilidad na magkaroon ng Pacquiao-Marquez 4. Pero si Pacquiao, pabor sa rematch. Okay naman. Ayos naman. Maganda nga yun eh. Hindi mo na kailangang kilalanin yung kalaban mo. Kilala mo na. Sana kung matuloy yung pang-apat, ayos yun. Sa ngayon, pahinga raw muna si Pacman. Nagpamasahe pa nga siya at sinamantala ang oras para makabonding ang misis na si Jinky. Nabanggit din po ni Pacman na nagbati na raw sila ni Jinky pero hindi na siya nagdetalye. Miyerkules sa Amerika, nakatakdang tumulak pabalik ng Pilipinas sina Pacquiao at sa Biyernes, inaasahang makakabalik na sila ng bansa. Samantala, usap-usapan naman ang nakitang pagtapak ni Juan Manuel Marquez sa paa ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa kainitan ng kanilang bakbakan. Hindi bababa sa 6 na beses ang nakitang pag-apak ni Marquez sa paa ni Pacquiao sa magkakaibang round ng kanilang laban. Yan ay habang umaatake si Marquez kay Pacman. Sa tingin ng ilang social media user, pandaraya raw ito. Pero sa tweet mismo ni Coach Freddie Roach, sinabi niyang karaniwan daw ang apakan kung ang magkalaban ay southpaw o kaliwete tulad ni Pacquiao at orthodox o kanan ang gamit tulad ni Marquez. Hindi rin daw ito ang dahilan ng pagkapulikat ni Pacman sa 4th round. Sa tingin naman ng boxing analyst na si Attorney Dan Rex Tapdasan, maaring intentional na ito lalo pat paulit-ulit na ginawa ang pang-aapak. Kaya payo niya, dapat daw mas maging matalas pa ang mata ng Team Pacquiao sa mga ganitong bagay. Wow. Daming tapak yan, ah. It's either it's a footwork issue. Di ba? O, tsaka, ano naman Pumasok siya eh. Sa lahat na tinitingnan mo na huwag ka masapak at gusto mo makasapak. Ewan ko lang, Yes. At tsaka, sa bilis din naman ni Pacquiao, di ba, sa footwork niya. Hindi rin naman natatagal na di ba sabi nga ng ibang mga analyst, hindi nga masyado nakapag-footwork si Manny. Hindi nga. Oo, yun nga, naapektuhan daw yung speed niya. Kasi natapakan niya. Tsaka parang lapat na lapat eh. Pero sinasabi, kailangan yung Team Pacquiao. Pero 6 na beses. We'll see Coach Freddie Roach at mas
mas meron siya experience sa boxing kaysa sa atin. So, baka may Bagay. pinanggagalingan din yan. Yes. To think, kampo siya ni Manny. Pero it wouldn't hurt next time, Mare, kapag halimbawa sa Team Pacquiao, pwede yun. Oh, tinapakan nyo na naman si Pacman. Abangan nyo na. Abangan Pwede nyo na. Sabihin mo na agad, walang tapakan ng paa. Pasabi mo doon sa Walang tapakan ng paa. Sa referee, di ba? Walang Ito na lang Pwede isipin daw, niyo, pag pwede. kunwari kaliwete yung katabi mo, tapos kumakain kayo, di ba nagbabanggaan kayo? Totoo rin naman yun. Samantala, ilang araw matapos ang labanang Pacquiao-Marquez 3, bumalik na sa Mexico si Juan Manuel El Dinamita Marquez. Malahiros welcome ang pagsalubong sa kanya ng media at mga tagahanga mula sa airport pa lang. May mga streamer at banner din na kasama. Hindi pa rin siya natitinag na siya talaga ang nanalo sa laban nila ni Pacman. Grabe, bugbog din talaga yung mukha niya. Parang Hindi sa sa maga maga. yung mukha niya. Bakit ang maga? Pero hero siya sa Mexico. Of course. Parang For a ano good nga fight. Oo. Ayun, pinag-iisipan niya na nga mag-retire after this fight. Kaya abangan natin kung may 4 pa. Sa frustration niya. Ang dami rin pala niyang parang Kalmot, kalmot, ano, kalmot, sa ano. mukha. Iba rin talagang boxing, ano? At eto, balitang sports pa rin tayo. Nasa ika-6 na pwesto pa rin ang Pilipinas sa medal tally sa 26th Southeast Asian Games. 62 medalya na ang nasungkit ng ating bansa, kabilang ang 14 na gold medals. Samantala, nangunguna pa rin sa kompetisyon ng host na Indonesia, na sinusundan ng Thailand, Vietnam at Singapore. 8 gold medals naman ang lamang sa atin ng Malaysia, na nasa 5th spot. Go Team Philippines! At balita naman mula sa Amerika, ipinakita na sa publiko para sa kauna-unahang pagkakataon ang conjoined twins na sina Angelica at Angelina Sabuco na matagumpay na napaghiwalay sa isang ospital sa California. Teary-eyed ang kanilang ina habang karga-karga ang isa sa mga kambal at excited na umano siyang makitang maglakad at tumakbo ang kanyang mga nakakayak naman to. Ayon sa doktor, ang kambal na si Gary Hartman, doktor ng kambal, mabilis na naka-recover sina Angelica at Angelina at malapit nang i-discharge ang mga ito mula sa ospital. Thoraco-omphalophagus twins ang tawag sa Sabuco twins, kung saan magkaruktong ang dibdib at tiyan nila pero may kanya-kanya silang organs. Dito sa Pilipinas, ipinanganak ang kambal pero ngayon naninirahan sila sa San Jose, California. Wow! Swerte din nila, no? Very emotional si nanay, lalo na yan sa wheelchair. Diba, Yes. magkadikit pa sila. Oh, Tapos, my. finally, Saka salamat maganda sa rin ito, Diyos. kanya-kanyang organ sila. yun. Mas mabilis talaga. Swerte sila hindi sa ulo ang kanilang Yes. pagkakadikit. At sa China naman, isang cement mixer bumaliktad. Tumaob po ang truck at dahil sa karga nitong 40 tonelada ng semento, naipit ang driver sa loob. Naging pahirapan tuloy ang pagsagip ng mga bumbero sa driver dahil naipit ang paa at kamay nito sa truck, kaya tumagal ng mahigit 2 oras ang rescue operation. Kinailangan pa nilang gumamit ng mga heavy equipment gaya ng mga excavator at crane para maligtas ang driver. Naaksidente ang cement mixer nang mapadaan ito sa isang ginagawang drainage. Pagkatapos ma-rescue, agad na dinala sa ospital ang driver na dumadaing ng pananakit sa dibdib at baywang. Sa China pa rin, 2 babae ang naiwang nakabaligtad matapos tumigil ang isang amusement ride sa Hubei Province. Mabilis na sinimulan ng mga bombero ang rescue operations matapos i-report sa kanila ang aksidente. Naunang rescue ang babaeng halos mawala ng malay dahil sa tagal ng pagkakabaligtad. Gumamit ng hagdan ng isang rescuer upang makalapit sa ride at masagip ang babae. Sunod namang ni-rescue ang kasama nito. Walang tinamong kahit na anong sugat ang dalawa at patuloy pa rin inaalam ang sanhi ng pagtigil ng ride. Hindi ito ang unang pagkakataon na may tumigil na amusement park ride sa China. At noon lamang Hulyo, isang aksidente ang nangyari sa isang park sa Shenzhen Province kung saan 6 ang namatay. Oh no. Kaya ayoko sasakay sa ganyan. Ingat, lalo na pag Pasko, diba? Nagkalan. Bata ba yung talaga? Para Dapat bata dalagita, ba? dalagita. Ayan, no? Bata pa. my. Bata. Buti hindi na ano yung, Pero- di ba, may Ta- yung dugo mo nasa Oo, ulo mo. bumalik Yung ka. isa daw, yung unang ni-rescue, yun yung mahihimatay na. Pero ang galing niya, nakababa siya mag-isa. Oo, hilo-hilo yan. Pag tumingin ka lang